Okay, Sunday Gospel Reflection ngayong July 27, 2025. So, ito yung persistence ng ating prayer, no, yung sinasabi nilang pray until something happens, yung PUSH na acronym, and then, ano pa ba? Yun yung tama na, you must wait for God's timing. We must wait for God's perfect timing. Kasi, minsan kasi, bakit ang tagal-tagal na nating nahihirapan? Parang hindi ba tayo sinasagot? Well, hindi na, yung mga paghihirap natin pala, baka yun ang makakabuti sa atin. Diba? Kasi baka yung hinihiling natin, hindi naman makakabuti sa atin. We are too preoccupied with ano yung meron tayo. No, lagi sinasaisip na pag tumama ako sa loto, pero hindi nyo alam, pag tumama kayo sa loto, may consequence. Lahat ng tao hahabulin kayo. At lahat ng tao, manganganib pa ang buhay nyo dahil tumama kayo, first prize sa loto. Pwedeng mangyari yun. Di ba? So, sasabihin nyo, mamamatay kami, wala naman kami makain. Masyado lang naman kayong mapili kasi hindi naman din kayo nakakaraos naman kayo. Yun na yun. Yung sasabihin na lahat ng pagkain ubos, unang-una, matakot kayo kung yung kasama nyo sa bahay hindi na kumakain. Buti nga kumakain pa. So, ibig sabihin, walang problema. Pag hindi na kumakain yun, o unusual yung pagkain niya, matakot na kayo. Mabuti nga't kumakain. Ibig sabihin, walang sakit or walang anything. Di ba? Yun din naman, gusto nyo ng tahimik na buhay, malungkot naman kayo, di ba? Kasi minsan din, kayo rin yung gumagawa ng problema nyo. Kayo yung humihiling ng problema nyo. And, sometimes God plays hard to get. Minsan, pinupush pa natin si Lord na ibigay na sa atin. Kasi nga, hindi naman makakabuti sa atin. Pero dahil kinukulit natin si Lord, ayan, binigay. And then, nung binigay ni Lord, doon nyo pala na-realize na tama palang dinidelay. Kagaya nga nung sermon ni Father Joel na gusto niyang isang babae na makaalis na yung kanilang asawa dahil nga hirap sila sa buhay. Financially siguro. Pero pinagpasalamat niya na hindi agad pinaalis yung kanyang asawa dahil nagkasakit siya. Iniisip niyo yung pera, hindi pa nagkasakit kayo. Iisipin niyo pa rin ba yung pera? So, yun na sa gospel ngayon kasi nagdadasal tayo. And then kapag hindi answered, titigil tayo. And minsan sinasabi na natin na pag tumama ako sa loto, anong gagawin mo sa malaking pera? Hindi mo naman mauubos yung malaking pera na yun. Di ba? Even si Michael Jordan, hindi niya alam kung saan niya uubusin o saan niya gagastusin yung kayamanan na yun. Even the richest people got problems with a lot of money. Yun yung sinasabi nila sa English na it's a good problem to have, but it's still a problem. And worried ka lagi sa buhay mo. You have to look at your back and you have to look at the back of your head kung sino yung nasa kanan mo, sino yung nasa kaliwa mo. Kumbaga, mas conscious ka, mas tighten ka, mas yung security mo sa sarili mo mas mahigpit dahil sa marami kang pera. So, anong mangyayari doon? Dahil marami kang pera, limited lang paglabas-labas mo. Diba? Yung mga celebrities niya, dahil natatakot silang pagkaguluhan. Pero nung hindi sila celebrity, hindi sila pinapansin, so okay lang. Yun yung analogy, no? Kasi lahat ng ginagawa nyo ba, dinamdam nyo maging sikat. Kung threatened naman kayo, o diba? So, yun lang po.